Dito sa Catbalogan City, Samar, nabalitaan ko na may kakaibang pasyalan sa ilalim ng kagubatan. Kaya ako ay sumubok sa isang paglalakbay na susubok sa tatag at nagmumulat sa ganda ng ating kalikasan. Dito, kailangang yakapin ang dilim para matuklasan ang iisang nakatagong kaharian. Ang Catbalogan, Samar ay tinaguriang the City of Captivating Contrast at dito ay nakilala ko rin ang mahigit 3 dekada ng cave master na si Sir Johnny Bonifacio. So, nagkikaving na ako sa almost mga more than 30 years na po. So, yung the best na may experience natin, itong central cave na pupuntahan natin kasi ito siya, masyado siyang exciting kasi vertical cave ito. So, dito lang ito natatagpuan sa Catbalogan. Yung Samar, noon talaga ito dito na caving capital ng Philippines. Ang Samar ay tinaguriang spelunking capital of the Philippines at sa madaling salita, tayo ay mayaman sa kuweba. Kabilang na dito ang Central Cave na sakop ng Catbalogan City. Sa pagbaba mo ng Central Cave, makikita mo sa loob ng cave, puro crystal yung mga formation niya, stalactite, stalagmite. Sa nakaraang taong 2025 ay nakasama ko rin si Sir Johnny nang pinasok namin ang isa sa pinakamalawak at pinakamalaking kuweba ng buong Pilipinas. Maliban sa mga kuweba, klase-klaseng lugar din ang kanyang pinupuntahan kasama ang mga banyaga na nanggagaling pa sa labas ng ating bansa. At sa kanyang siya kung saan naroon ang iba't ibang litrato, ipinakita din sa akin ang kanilang libro. So ito yung caving guidebook ng Samar na ginawa namin. Lahat ng mga kuweba ng Samar, ginawa namin ng libro. So ginawa ito ng foreigner na bisita natin. So ngayon, hanapin natin yung Central Cave. Ito yung Calbiga Cave. Pinuntahan natin. Ito yung mapa. So dito siya. Ito yung Lobo Cave. Pinuntahan natin. Ito yung mapa ng cave, ng Lobo Cave. So nandiyan yung information ngayon. Ito naman yung pupuntahan natin. Ito, Central Cave. Yan. The best. So magra-rappel ka dyan mula sa taas. 18 meters pababa. So, Central Cave. Kaya tinawag siya din na Crystal Cavern kasi marami siya. Katulad ng dati, bago pumunta sa destinasyon, kailangan munang mag-iwan ng impormasyon sa kanyang shop. At sa alas 7 ng umaga bago pa man kami umalis, ay inalok kami ng libreng almusal at isang espesyal na halo-halo sa Engrande. Special halo-halo. Amay ba? Sa aking paglalakbay ay kasama ko ang aking kapatid na si Boy Dangas para matuklasan ang nasabing Central Cave. Pagkatapos namin kumain ay nagpatuloy na kami at nagbiyahe papunta sa Barangay San Andres na sakop pa rin ng Catbalogan City, kung saan dito ay mag-umpisa ang paglalakbay dahil dito ang jump-off point. Mula sa konkretong daan ay naglakad na kami patungo sa luntiang kabundukan. May inaayos na kalsada na lagpas na sa Barangay San Andres. Ngunit paapa ang kailangang gamitin para madaanan ang mga ito. Ilang minuto pa ang nakalipas, maliit na ang daanan. Kaya ang mga residente na nakatira sa malalayong barangay, ganito na ang sitwasyon kapag sila ipupunta sa bayan. Noong unang panahon, wala pa daw simentadong tulay ang lugar na ito. Nabalitaan kong may paring nalaglag sa mga bato at tuluyang binawian ng buhay. Balita ko may ano na dito. Paring na nalaglag.
Mataas siya. Oh, okay. Tapos, yeah. Totoo ba may pari na nalaglag dito? Oo. Mga anong taon? Hindi ko na hinanong maihan naman Pero matagal na yan. Anong nangyari sa pare? namatay daw. Namatay. Saan daw punta yung pare? Tikan halubo. Pauwi na sa Katbalogan. Kaya, no, pero nalaglag siya, may tulay na, wala. Doon panudan. Doon pa lang. Oo. Yung mismo, yan mismo. Oo, yan. Hindi ko man naabutan ang kwento ng karamihan, saksi ang mga bato sa kwento ng nakaraan. Mula sa maingay na lungsod, ay narating na namin ang lugar na tahimik, presko, ang tubig at hangin. Humigit kumulang 2 oras ang itinagal ng aming paglalakbay. At makalipas ang mahabang lakaran, Yan na, kanin na kami ganggang. oh, ito na ba yan? Tahimik na naghihintay at nagmamasid Hindi naman kami. ang bunganga ng Central Cave. Kumbaga, dito kami bababa. Ito yung bababa namin. Para tayo lang may mga kuwan, kayo mga pakak. Ilang minuto lang ang nakalipas mula nang kami ay dumating, agad nang inihanda ng mga tour guide ang gagamitin para kami ay bumaba na sa kuweba. Ilang dekada na ang nakalipas mula nung pasukin ito ng mga residente sa malapit na mga barangay, hindi para sa turismo kundi para manguha ng mga pugad ng balin sa sayaw. At ayon sa kwento, ang mga taong pumapasok dito noon ay gumagamit lamang ng baging para makababa sa loob ng kuweba. May taas na 18 meters o katumbas ng 5 hanggang 6 na palapag ng gusali ang kuwebang ito. Okay. Kaya para makababa, kailangan namin gumamit ng matitibay na harness at lubid para sa pagrarapel. Para sa safety, dinalis sa kahoy. Ngunit bago pa ito formal na pasukin ng cave master na si Sir Johnny at iba pa, ito ay nauna ng pinasok ng mga tao, ngunit hindi para sa turismo. So, binaba ito nito ng mga local. Pagbaba nila doon sa baba na sa loob, hindi sila nakakuha ng bird nest kasi matataas yung mga ceiling ng cave na ito. So, doon lang ako nalaman kasi nang nagkikaving ako, meron akong guide na nagsabi na dito daw sa bandang central. Kasi pangalan dito ang lugar na dito, central. Na may cave daw dito. Kaya pinunta namin dito ng kaibigan ko ng 2013. Tapos, ang binaba namin dito, talagang maganda sa loob ng cave kasi puro crystal yung loob ng cave. Since 2013, yun pala ng traffic na pag-explore. Yun palang 2013 na picturean doon, na document namin. So, ibig sabihin, nung pinapasok ito ng mga lokal, ano yung gamit nila pababa? So, yung mga yung mga balagon lang, yung mga vines lang dito. Baging lang. Baging lang, ganun. Oo. Tapos parang manumano lang yung pagbaba nila. Nung kayo Kaya lang nang, pumasok, nang paakyat na yung mga local din, nahirapan sila pag-akyat, kaya hindi na sila dito pumupunta. Kasi nahirapan sila pag-akyat. Kasi wala kang kakapitan kasi kundi yung balagon lang. mula noon, hindi na bumalik ang mga tao dito para manguha ng anumang pugad ng ibon. At nung panahon na formal na pinasok ng mga spelunkers at cave master na si Sir Johnny Bonifacio ang kuwebang ito, doon nila napag-alaman at natuklasan ang tunay na yaman sa loob ng Central Cave. So, ipe-press mo lang itong red na bottom. Yan, pag ganyan, bababa ka na. May red. O ganun, pag i-let go mo siya, i-stop yan. Ngunit bago pa kami mag-rappel, ay ipinakita sa amin
kung paano gamitin ang rope na ito para makarating sa cave floor. At ako ang nag-volunteer na mauna sa pagbaba sa kuweba. But next, jumping it's faster than roping. Bata pa lang ay sanay na akong pumasok sa ganitong klaseng kuweba. Ngunit ito ang kauna-unahang pagkakataon na papasok ako sa kuweba gamit ang lubid at may taas na 18 meters o katumbas ng 5 hanggang 6 na palapag ng gusali. Ngalakmat. Pilit lang, agad. Amo na ito, sige. Pilit. Woo! Dili, sige lang. Ano mo, kamot dito ka patano sa napili. Sagad. Oo, sagad, sige, pilit. At ilang sandali pa, biglang Adi, pag mag-move ka na ikaw, Ayun na, ayaw magkuha na. Ito na ito. Ay, magtignan na kayo. Manabumba. gumagamit tayo ngayon ng mga, ano tawag dito ulit? Descender. Descender, ilalak, nakalak. Okay, kayang-kaya. Grabe ang taas oh. Mataas pa. Pero tuloy tayo. Habang palalim ng palalim, padilim ng padilim naman ang aking paligid. At ang huling bumaba ay si Cave Master Johnny. At nung kami ay makarating sa cave floor, nagpatuloy kami at kanyang ipinasyal sa loob ng kuweba. At dito, makikita ang iba't ibang klaseng hugis ng mga bato, stalactites at stalagmites, at may isang kwartong nagbukas ng isang punong-puno ng stalactites at stalagmites sa likod ng puting bato na ito. Puti. Kailangan hindi siya pwedeng matouch kasi delikado. Hindi man delikado, kumbaga. Para hindi mamatay. Kasi pinanda ito ng kalikasan. Ito. Nice! Wow! Hala! Isang cave chamber na naglalaman ng maraming palamuti na pinanday ng ating kalikasan sa loob ng libu-libong taon. Minayari. Grabe! Ganda! Nung makita ko ang kuwebang ito, parang dinala kami ni Sir Johnny sa ibang klaseng mundo. Mundo na nagyeyelo ngunit hindi nagtataglay ng anumang klaseng lamig. Mayaman ang kuweba sa stalactites at stalagmites. Ang stalactites ay nabubuo mula sa cave ceiling hanggang sa cave floor. At ang stalagmites naman ay tumutubo mula sa cave floor pataas. Kapag sila ay nagkadugtong, ito ay tinatawag na kulom. Ang tinatawag nilang kortina kasi parang kortina nga siya. Ganda. Lawak. Grabe ito. Lawak. Grabe yun. Okay. Well, halapan ba yun? Ang Central Cave ay mas kilala sa tawag na Crystal Cave. Ibig sabihin, ito ay nagtataglay ng malakristal na palamuti sa loob. Mahigit 2 oras ang aming paglalakbay sa loob ng kuweba. At makalipas ang mahigit 1 oras, ay dinala kami ni Sir Johnny sa tinatawag nilang King of All Chamber. Ito naman yung tinatawag nilang King Room. Bakit po King Room? Kasi magaganda yung kanya, yung mga palyat na puro kordina, palibot. Pala ito yung talagang nangingibabaw dito. Ganda nga talaga. No? Design po. Design. 360 yung view dito. Solid. Ang ganda. At sa loob ng King Room na ito ay makikita ang mga kumikinang na obra maestra. At sa aming paglilibot ay ipinasyal lamang kami sa isang malapad na kristal
na nilikha ng kalikasan. Ano ba yung pinakamalapad na ano? Malapad doon, nasa taas itong pinakamalapit na nasa baba lang. Okay. Halos, pero mas ano lang siya, mas lamang. Oo. Ang pinagkaiba lang ay malapit siya. Tapos kumpara doon sa isa, malapad din pero mataas. Ito yung pinakamalapit, abot kamay ka lang. Pero wag hawakan. Kung may malakristal na malapad, may isang dambuhalang parang yelo naman kung ito ay pinaiilawan. Basta na. Sige, go. Kung may parang ice cream, parang yelo at parang kristal sa loob ng kuweba, may tinatawag namang the Twin Tower, kung saan ang dambuhalang stalagmite na ito ay magkatabing nagmamasid sa mga bisita. Nice. Hanggang sa napasyal kami sa isang chamber na punong-puno ng mga disenyo sa cave ceiling. Mga bagay ito mga sa mga oras na ito, laking pasasalamat ko kay Sir Johnny dahil dinala na kami sa isang kakaibang mundo. Isang paraiso na pinanday ng ating kalikasan sa loob ng milyong-milyong taon. Isang paraiso na hindi basta-basta masisilayan sa ibabaw ng lupa. Isang paraiso na nagkukubli sa mundong madilim. Makalipas ang mahigit 2 oras ay bumalik na kami sa ibabaw ng kalupaan. Big boys, right? At sa taas ay nagbabantay si Ryan. Inaalalayan ang mga umakyat gamit ang rope. At nagmamasid naman si J-Mark at si Kuya JC. Ito para mas masiguro ang kaligtasan ng mga taong bumababa at umaakyat dito sa Central Cave. Matapos makapagpahinga at kumain, ay umalis na kami sa kuweba. Sa pagpunta sa Central Cave, sa isang araw na paglalakbay, 2 activity ang iyong mararanasan. Isa ang caving at ang canyoning. Kaya imbis maglakad pabalik, canyoning ang ipinaranas sa amin. Ngunit bago kami sumabak, itinuro muna sa amin kung paano ito gawin. So, Derek. Inay, hop. Okay, ready for rappel. Woohoo! Release lang, Ruti. Okay, release lang. Hop. Inay lang, ipatigda. Okay, hop. Okay. Para, natala. Ready na. Okay, rappel, release. Ready. Ito ka, dali po. Patalalala. Okay, release. At imbis na maglakad sa daan, tubig at ang Bangon Falls ang aming ruta. Ang canyoning o canyoneering ay isang extreme outdoor activity kung saan binabagtas mo ang loob ng isang matarik na bangin o canyon. Hindi ito basta paglalakad lang, ito isang kombinasyon
ng iba't ibang teknik para makababa sa waterfalls, sapa at malalaking bato. Sinusubok nito ang iyong takot, lalo na sa mataas na lugar at pagtalon sa tubig. At ang paglampas sa takot na ito ay ang magbibigay sa iyo ng matinding self-confidence na magdadala sa iyo sa totoong buhay. Ang mga kanyong na lugar ay madalas ay hindi nararating ng mga sasakyan. Makakakita ka dito ng mga rock formations, malilinaw na tubig at mga halaman na tanging ang mga adventurer lang ang makakasaksi. At mula sa loob ng madilim na mundo, ibang paraiso naman ang aming tinatahak. Mula sa liblib na sulok ng samar, isang anak ng bayan ang sumibol, naglakbay. Antonio Cabubas, dalay simpleng pangarap, ibahagi ang kwento, hirap at sarap sa mga baryong malayo kung saan buhay ay payap. Makikita ang ngiti kahit hirap ang tinatahak. Bawat pamilyang nagsisikap, iaahon sa hirap. Yan ang tunay na yaman na kanyang hinahanap. Hindi lang tanawin kundi puso ng Hindi pa man namin nararating ang proper ng Bangon Falls. Dito ay dinrayo na ng mga turista. Ngunit ang malaking problema, sila mismo ay nag-iiwan ng kanilang mga basura. Marami naliligo ng mga bisita dito. Hindi lang lokal. Correct. Dapat ginagawa na basura. Dahil iniwan ng mga turista ang mga basurang ito, nagdesisyon si Sir Johnny na dalhin sa bayan ang mga natirang basura. makulay, kalikasan at tao, sabay na naglalakbay. At sa aming huling pagbaba, naroon ang maraming tao kung saan kanilang dinarayo ang Bangon Falls ng Katbalogan, Samar. Sa isip at puso, halinang suungin, dilim ng mga kuweba, sa ilalim ng bundok, hiwagay makikita. Akyatin ng talon, tubig na kay linaw. At ang waterfalls kung saan dinarayo na nanggagaling pa sa luntiang kabundukan, Pampuka dumaloy at lumabas patungo sa malawak na karagatan. buhay mangingisda, ating mabatid. Bawat pamilyang nagsisikap, iaahon sa hirap. Yan ang tunay na yaman na kanya. Mapalad ang Pilipinas dahil biniyayaan tayo ng kakaibang likas yaman sa ibabaw at ilalim ng mundo. Tayo ay nagmimistulang turista lamang sa mga lugar na ating napupuntahan. Dito sa Sana ang ganda ng kalikasang ito ay hindi masira sa mga kamay na mapang-abuso. hiyas ng silangan. Mula dito sa Katbalogan City, ako po si Antonio Cabubas at ito ang Province Life TV, Kalikasan Discoveries, tao, sabay History, naglalakbay. Explore, Bakit
and Docu Network.